programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Magandang gabi, ako po ang inyong lingkod, Brother Eddie Villanueva. Dito ang Diyos at Bayan, ang programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Ako naman po ang inyong lingkod, Kata Inocencio. Ano-ano nga ba ang kailangan natin para magtagumpay sa negosyo na ating papasukin ngayong 2014? Kailangan ba na ikaw ay graduate ng isang business course o sadyang diskarte lang ang kailangan? Kung nais mo namang pumasok sa isang negosyo, ano-ano ang mga pwedeng pasukin? Ano-ano ang mga dapat gawin para masiguro na ikaw ay magtatagumpay? Panoorin po natin ang ulat na ito. Nagsimula sa pagtitinda sa bangketa, ngunit dahil sa pagsisikap ni Aling Daisy, nagkaroon na ito ngayon ng sariling pwesto. Sa puhunang 2,000 piso, bagamat mag-isang pinapatakbo ang negosyo, pinagsisikapan niya ngayong mapalaki ang negosyong karinderya at sari-sari store. Yung nauna kong tinda, spaghetti at pansit. Tapos, medyo ako ng kita, ginawa kong mga pagkain na. Mga bagong plano rin ang pinaghahandaan ngayon ni Aling Daisy para sa ikakaunlad ng kanyang negosyo. Plano nitong mas palaguin at palakihin pa ang kasalukuyang pwesto at maghatid ng mas marami pang mga serbisyo. Sana man palaki ko, para dagdagan ko pang pwesto ko. Pinaplano ko para lumago nga at madagdagan. Magsakripisyo ako gabi-araw. Ako lang mag-isa. Talagang lahat, parang kikita ko, matuwa na ako pag magandang naman ng tindahan ko. Kahit mapagod ako, nakikita ko maraming naman, tuwang-tuwa na ako. Ayon sa isang kilalang business expert na katulad ni Ramon Lopez, Executive Director ng Go Negosyo, maraming mga negosyo ang papatok pa rin ngayong taong 2014. Kabilang dito ang pagkain at turismo. At bagamat marami ang nagnanais na pumasok sa pagnenegosyo ngayong taon, paalala nito, hindi lahat ng mga pumapasok ng pagnenegosyo ay nagtatagumpay. Mas marami pa umunong bilang ng mga ito ang nabibigo at nalulugi. Gayunpaman, anya, upang magtagumpay sa pagnenegosyo, mahalagang may malinaw na plano at target ang bawat individual bago ito sumabak sa pagnenegosyo. Importanteng napag-isipan at napagplanuhan na ng mabuti ng negosyante ang uri ng negosyo na papasukin nito. Dagdag rin dito ang tamang kaalaman ukol sa uri ng produkto o serbisyo na ibibigay nito sa mga customer. Kasi hanapin mo, saan ka ba magaling? Para naman yung gagawin mong produkto ay siguro better than the others. Mas magaling kaysa dun sa ginagawa ng iba. So hanapin mo parati saan ka magaling, anong strength mo, anong experience mo. Tapos, minsan, itinitingnan mo na ngayon, ano ngayon ang may opportunity ba yung galing mong yan? May need ba yan na pwedeng i-serve sa market? At sa oras na makapagtayo na ng negosyo, mahalagang maging creative o malikhain ang bawat entrepreneur sa kanyang mga produkto o serbisyo. Importante ang tamang marketing o pagpipresenta ng produkto o serbisyo. Mahalaga umano na naaayon sa hilig, talento at kakayanan ng negosyante ang uri ng negosyong itatayo. Kung mag-iisip lang din tayo naman ng ninegosyo or ibebenta na produkto, sana yung medyo may kakaiba naman sa ibang nandyan sa market. Kasi ito ang bottom line ng lahat. Tatanungin tayo at kailangan sagutin ng negosyante, bakit sa iyo bibili? Sa kabila ng lahat, paalala ni Lopez, importante pa rin sa pagtagumpay ng negosyo ang tamang financial management o paghawak ng pera. Mahalaga umano na ang bawat entrepreneur ay magkaroon ng disiplina at kaalaman sa tamang paghawak ng pera upang maayos itong mapaikot. Always thinking of how we can save, hindi lang sa personal na buhay, kundi sa negosyo. Kasi yung savings mo, yan ang bala mo sa future
pampaikot mo yan, bahala mo pampalaki ng iyong negosyo, extra capital that will be needed. So, parang personal life, kailangan meron ka ring savings. Para naman sa ilan nating mga kababayan, Huwag mo na lang iisipin yung tutubuin nila. Kailangan mo ng sipag at tiyaga. Sana mag-iipon sila para magkaroon ng kaunting puhunan. Unti-unti lang, palaguin nila, ganun, kaunting tiyaga lang. sa huli, ang pinakamahalaga pa ring sangkap ng tagumpay ng negosyo ay ang pagkakaroon ng sipag, tiyaga, panalangin at pagtitiwala sa Panginoong Hesus. Patuloy na tumutok dito lamang sa programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Diyos at Bayan. I love Pinas. Ako po si Gordon Lorenzo. Mabuhay! I love Pinas. Nagbabalik ang Diyos at Bayan sa ating paksang susi ng tagumpay. Well, tayo po ay pinalad na makasama natin sa gabing ito o sa programang ito ang tatlong otoridad sa ating paksang pag-uusapan, susi ng tagumpay. At isa hong malaking kagalakan sa akin na at last nakumbida ko po ang mga dating masasabi kong barkada sa biggest biggest university of the poor. Huwag naman pures. And the biggest university of the poor. Nagsimula sa Philippine College of Commerce at nagkaroon ng meteoric rise at naging the biggest people's university as far as population is concerned during Doc Nemesio Prudente's leadership or through the leadership of our beloved Doc Nemesio Prudente. Ang tinutukoy ko po ay ang dalawang kinikilala kong brown taipan, mga bagong brown taipan sa ating bansa. Walang iba kundi ang Chairman and Chief Executive Officer of Eastern Petroleum Corporation. Nakikita ho niya, kumakalat ho ngayon sa Pilipinas yan. Chairman and CEO of 5 other subsidiaries and affiliates of Eastern Petroleum Group. Walang iba kundi si Mr. Fernando Martinez. Good evening, good day. Hi, good evening, Brother Eddie. Katat, Happy New Year. Happy New Year sa inyo. Blessed New Year. At nasa kaliwa po na ni Mr. Fernando Martinez ay isa pong kinoconsider ko, of course, na isa sa mga very promising young brown taipan sa ating bansa. Siya po ay founding chairman and CEO ng Corporate Holdings Management, Inc., served terms as president, then chairman and board advisor of the Subdivision and Housing Developers Association of the Philippines. At siya, alam kong founding chairman, developer ng famous Acacia Hotel, the 7-star hotel sa New Alabang. Yeah. Okay. Walang iba kundi si Mr. Noel Gonzales. Good evening, Noel. Magandang gabi sa mga nanonood, Brother Eddie, Kata, and thank you for inviting us. Thank you for joining us. Pangatlo po natin ay pangatlong resource persons po natin ay isang kilalang financial advisor. Siya po'y columnist at the same time and radio talk show host ng Money Matters program at 106.7 Energy FM. Advocate of Life and Personal Finance and Director, Registered Financial Planner Institute of the Philippines. Walang iba kundi si Mr. Randel Tiongson. Magandang gabi, Brother Eddie. Kataan, salamat sa pag-invite niyo dito sa akin. Oo, si Randel nga pala, Brother Eddie, ay author din ng isang book. Yes. No Nonsense Personal Finance, a step-by-step guide by Randel Tiongson. Available na ba yan sa bookstore? Available na. Alright. Well, siguro ay matanong ko itong dalawang emerging brown taipans ng bansa. Si Mr. Fernando Martinez. Pwede bang i-share mo, ano ba ang naging respective beginning ninyo nung immediately after your graduation?
sa ating mahal na eskwelahang Polytechnic University of the Philippines? Alam mo, Brother Eddie, ang simula talaga empleyo. No? Sapagkat kulang pa naman tayo sa kaalaman, ako'y nabigyan ng pagkakataon na magsilbi. I pump in 18 years of my life in public service. Para bang, sapagkat ako naman ay scholar ng bayan ng 14 na taon, mula elementarya, koleyo, hanggang master's degree. Kako susuklian ko yan. At sinobrahan ko pa, Brother Eddie. At sa pagsiserbisyong publiko, ay di natuto ka na alamin ang mga dapat alamin, at ako'y napunta sa malaking field ng planning, economics, budgeting, lahat halos ng aspeto. At sa pamamagitan yan, ang reward sa public service na nagkaroon ka ng kakilala, nagkaroon ka ng network, at doon mo na nakita kung saan ka po pwedeng mag-excel. At nung nakita ko na mukhang ang public service merong hangganan sa pagkukunan ng iyong kabuhayan, ay saka ako nag-decide na palagay ko pwede na akong lumipad sa pribadong sektor na nagsisimula sa pamamagitan ng iyong serbisyo lamang. Sapagkat wala ka namang masyadong magiging puhunan sa public service, maliban kung ikaw ay merong mga binaon na alam mo na. Hindi ko kayang sikmurain yun, Brother Eddie. No? Sapagkat ba't ka pa nag-rally? Ba't ka pa nagkundima ng mga burokratang kapitalismo kung ikaw pala'y magiging isa rin sa mga dapat na kundimahin? Ano, Genuine PUPians ka, PCians eh. Talagang araw ng martial law, deklarasyon, nasa sa Plaza Miranda tayo, nagrarally. At handang pumasok, hindi nga. Pero ang nakita ko dyan ay kung ikaw ay talagang walang puhunan, serbisyo mo muna. Ano yung talento mo? At napaka-importante sa isang tao na meron kang visioning. Ano ba ang, siguro kasama na rin yung panalangin na mahalaga, Brother Eddie, na tinatanong mo sa Panginoon, ano ba talagang purpose mo sa buhay? At pagka meron kang malalim na panalangin at sinasabi mo na gusto mong magkaroon ng magandang magiging papel sa buhay, hindi lang para sa iyo, kung hindi para sa bayan, ay yung service above self na tinatawag natin, o kahit sa Rotary Movement, kailangan mamutawi yun na meron kang genuine service na kagaya ng ginagawa mo, na kusang darating yung grasya na para bang sa panalangin na rin at sa paghanga at siguro pasasalamat ng ibang tao na natulungan mo, kusang sasabihin sa iyo ang daan. At maraming magagandang puso sa Pilipino na pagka ikaw ay nakapagbigay ng magandang serbisyo ay susuklian ka. Kaya sakripisyo, vision, talagang yung sakripisyo natural yan. Kasi kung puro pangarap ka lang at hindi ka naman kikilos, kagaya nung sinabi sa introduction, talagang yung oras, yung araw ay hindi mo dapat tinitingnan. Nilakad ko yung buong Maynila para kung I gonna knock on your door, working student. Hindi biro yon na sa umaga kay nagtatrabaho, gigising ka ng alas 5, pagdating ng alas 5 ng gabi, hapon ay kay papasok sa PCC hanggang alas 10. So, kung handa kang magtrabaho ng 14 oras, entrepreneurship is for you. Talagang nagkakalakip-lakip ang mga pangyayari. Lalo na yung, naalala ko sa Bible, yung faith without works is dead. At napaka maningning ang story ni Fernando Martinez na siyang chairman and CEO ng sumisikat na Eastern Petroleum Company sa bansa. Si Noel naman sa real estate ka nag-excel, no? By profession, investment banking ang background ko, brother. Yun ang simula mo? Oo. Pwede ba pakishare mo naman? At alam ko, ang mga kabataan natin ay lalong may inspire, not only the present but future generations. Pwedeng pakishare mo yung pinagmulan mo tapos. After your graduation, then? Brother Eddie, ako sana gusto ko umpisahan nung lumalaki ako before graduation. Please. Kasi feeling ko yung entrepreneurship ko, yung prowess. Kasi it's either you have it or you don't have it. Started when I was small.
Maganda yan kasi millions of our people talagang hirap na hirap. Hirap. They can easily relate with your story. Pwede palang umahon, miski nasa squatters area ka, miski mahirap ka, miski wala kang baon. Ang una kong training, Brother Eddie, gusto kong tulungan yung pamilya ko kasi 7 kami, walang pampaaral eh. So bumibili ako ng tubo na mahaba, puputulin ko yan ng 5. If I'm not mistaken, I'll buy it for 15 centavos. Putulin ko ng 5, mabebenta ko ng 25 centavos. So 60% ROI na ako. So yung mga kalaro mo lang. O bibili ka ng sago, lulutuin mo yung panutya, magbebenta ka. Parang doon nag-umpisa yung, yung knowledge mo ng pagnenegosyo. At ano yan, mga 7 taon siguro ako, 8 taon ako. Tapos ang naging breakthrough ko, Brother Eddie, you talk about PUP. Ang pinakamagandang nangyari sa akin, yung hindi ako pumasa sa Philippine Science High School. Napunta ako sa Philippine College of Commerce. Kasi yung high school namin is a laboratory high school for business. So first year pa lang kami, meron na kami accounting, may investment, may finance, typing kami. So yung kami, pag-graduate namin ng high school, talo namin yung college na nag-uumpisa sa commerce. Ano yan, Dr. Prudente formula yan eh. Bata ka pa, tinuturuan. And at the same time, namulat yung naging mentor ko si Dr. Prudente, na natutunan ko yung tunay na pagmamahal sa bayan at sa tao, and willingness to sacrifice for others. I was trained to be a leader because I became a student leader. I was the council president of the school when martial law was declared. So it was the turning point of my life. So it's a combination of business exposure at early life and an exposure to be a leader and a lover of the country and the poor, especially the poor. Ngayon, nung koleyo, kasi kagagraduate ko nung high school, nung mag-martial law, na-expel ako, nagtago ako, nahinto ako ng pag-aaral. So akala mo, end of the world. So, after that, I tried na bumalik ako sa eskwela, nakapag-aral, nagtrabaho ko sandali sa universidad. Laborer ang una kong trabaho. So, yung birth certificate ng anak ko, occupation of father, laborer. So, sa Lasal, nag-aaral siya nung elementary, laborer yung father. So, pero nainggit ako sa mga kaklase kong nagtatagumpay na sa private school. So, sabi ko, anyway, equipped ako. Nag-apply ako sa First National City Bank Finance. Natanggap ako, working student. Yun. Doon ka naging investment banker? Doon ang training ng Citibank, doon ako nagkaroon. Nagtrabaho lang ako ng 3 years doon, Brother Eddie. Pero pakialamero. Miski hindi mo trabaho, pakikialaman mo, pag-aaralan mo. You want to know everything, eh, no? Yes. At saka nag-aapura. Hindi kailangan matagal matuto, Brother Eddie. So hindi pa ako nag-aaral pa ako sa PCC dahil yung pwestong na-assign sa akin, natutuwa sa akin yung boss ko every 3 months na po-promote ako, nagkaroon ako ng car plan. So pumapasok ako sa PCC, nakakotse ako bago. Bago yung kotse ko. Dating laborer. Dating laborer. Naging at pagkatapos naman nung nakagraduate ako, finally after 6 or 7 years, sumama ako sa isang maliit na boutique investment house where I honed and I was given a chance to develop my own skills. So after 3 years, nag-retire ako from working and I put up my own small company with 20,000 peso capital, good enough for a 1-month salary for my staff. Na kung hindi kami na kumita ng isang buwan, at ang produkto namin, serbisyo. Kasi yung sinasabi ng introduction, ang dapat na negosyo mo, yung alam mo. The first rule of business is you know it from the heart. So ang produkto ko, investment banking. Si Randall, nagkukwentuhan kami, nagtatrabaho siya sa PCI Bank. And my principal bank was PCI Bank then.
So, 20 hours na trabaho, talino, creativity. Natutuwa ako rin sa introduction mo, shoot eh. Tama-tama, pinag-aralan. Perseverance, of course, yung leadership training and talent na nakuha mo nung nag-aaral ka. Tapos, at pinatunayan, Brother Eddie, pwede kang magtagumpay na wala kang gagawing corruption. Yun ang pinakamaganda eh. Makakarating ka kasi success is not where you are. It's how you you get there. Yeah. 'Di ba? Kasi maraming yumaman, nag-smuggling, naglagay, nag-corrupt, hindi happy. Hindi happy. Pero yung training na binigay sa atin ni Dr. Prudente, pwede magtagumpay na ang gagawin mo lahat. Ang puhunan mo, sincerity, dedication, determination, talent, and of course, perseverance. Preserving your integrity. Integrity. Kasi ako, up to now, ang pinakamalaking kapital ko is reputation. Brother Eddie, putting up a 5-star hotel is a game for billionaires. And I am not a billionaire. I am just a dreamer. I was able to put up a 5-star hotel. Be very modest. Using, and my capital is reputation and creativity. Kasi pinagtiwalaan ako ng mga bangko ko, ng investors ko, na kaya kong gawin yan. And now, Acacia is the #1 hotel in the Acacia area. Hotel, #1 sa Alabang. Silang dalawa, makikita mo na multi-billion ang mga transactions nila, mga legitimate transactions. Pero nagsimula sa ibaba. Correct. Yan ang magandang lesson sa kasaysayan ng ating bansa na may mga lalaki at babae na nagtatagumpay. Hindi kinakailangan maging corrupt. Hindi kailangan. Hindi kinakailangan yung culture of corruption na ipapasukin natin. Correct. Saka napapansin ko rin, Brother Eddie, at I'm sure napapansin ng ating mga televiewers hanggang ngayon, these people have remained simple. And humble. And humble. That's why God fell in love with you. Brother Eddie, may kwento ko lang. Kasi natutuwa ako yung, pwede kang magsimula ng maliit eh. Like in housing. Nagumpisa ako isang bahay, Brother Eddie. Pinag-aralan ko munang mabuti. Naging 2, naging 3, naging 4, naging 5, naging 1,000, naging 2,000, naging 3,000. So maiging pinag-aaralan mong mabuti and then infuse creativity. You should be different. Ako ang formula ko, Brother Eddie, may social concern. Yung mga natitira sa mga subdivision namin, pinatunayan ko na ang estate management ay hindi lang sa mga Ayala developments. Yung estate management, yung inaalagaan mo yung village mo, malinis, may garbage collection, may security, may water and electricity. Yung mga mahihirap also deserves those kinds of amenities. Yes, And it can be done. And it can be done. Napansin ko lang, are both of you graduates of business? Kasi ang tanong din ng marami, kailangan bang maging business graduate ka or magaling ka lang dumiskarte sa iyong negosyo? Siguro, tanungin ko kay Randel yan, dahil you're a financial advisor and many people come to you asking for their advice, for your advice to how they handle the money. Pero sa simula't simula, kung itong taong ito ay hindi graduate ng business, sasabihin, i-discourage mo ba siya na wag ka na lang magnegosyo dahil hindi mo naman pala napag-aralan yan sa iyong kolehiyo? Alam mo, yung throughout the years, na-realize ko yung pinag-aralan mo sa kolehiyo has nothing to do with what you're gonna do in life eh. Merong mga bagay na may connection, let's say pagdodoktor, pero ako I took up economics, but I did not become a quote-unquote an economist, although related siya sa finance, yung na-pick up ko na skills, na-pick up ko yan throughout the years, and most of them, or actually all of them, after college. So, yung kolehiyo kasi, I do encourage naman, yung mga kaibigan natin, mga kababayan natin, magtapos, Kasi hindi siya sobrang emphasis na hindi kailangan mag-aral, Hindi po kailangan pa rin mag-aral, Ang magagawa sa'yo ng pag-aaral is just to open up a door for you. Sabi nga nila, yung college degree is only good for yung, alam mo, una mong interview. From then on, you're on your own. Yun lang talaga eh. But pwedeng yes or no kasi maraming taong college graduate, mga matatalino, that failed in life. And maraming hindi nakapag-graduate that are good in life. So, nasa tao pa rin, wala sa eskwelahan eh. Tsaka, if I may, Kata, napansin ko yung mga taong successful, may pagka-selfless din eh.
Hindi pwedeng masyadong wais, no? Yung bang nang iisa. Shrewd. Sa mga nakilala ko, kung minsan na yung mga mapang isa lalong walang nangyayari kasi nasisira ang reputasyon. Maaring sa umpisa, makapanglamang. Sa umpisa lang. Pagka nang lamang ka, kakalat. So, wala nang gustong makipag-transact sa'yo. So, para rin yang sa produkto, kung yung produkto mo may halong daya, business grows out of continuous yung pagbili. So, ano yung reputasyon? Kung yung reputasyon naku, mandaraya yan. Naku, ang hirap. So, at ang mahirap pa ay pagka nasira talagang reputasyon, yun na nga, baka hindi ka na makabalik. Mabuti kung may second time, kung may third time. Business, entering business, talagang very alam mo naman yan, napaka-cruel din. So sometimes, very competitive. Kailangan talagang matibay ang dibdib. At yung inisyatibo nandyan dapat. Kaya sa ating mga gustong pumasok, at kahit na sa ordinaryong bagay sa empleyado, kung sinasabi nga, you have to do more than what you're being paid for. Correct. Ito minsan ang nakakalimutan ng ating mga kahit ordinaryong empleyado. Nagrereklamo, bakit ako hindi nabibigyan ng tamang sweldo? Pagdating ng alas 5, nagso-short time pa nga alas 4 pa lang playing So, always put more than what you're being paid for. And it helps at yung initiative tumulong. Kung meron kang nahihirapang kasama, tulungan mo. Kasi at the end of the day, hindi mo alam. Baka mamaya, one of these days, pag nagkita kayo, yung pala merong ibang naging break na gusto ka ring tulungan. So, kung kayo matulungin, sabi nga, matutulungan ka rin. So, I think that's a basic cardinal rule sa tao. Alam mo, pero yung sinasabi mo, very biblical. Sa Colossians, sabi ron ng Diyos, kung ikay naglilingkod, isipin mo ang pinaglilingkuran mo, hindi tao, kundi Diyos. Because promotion does not come from the east, nor from the west, nor from the south, but from God alone. Kung na-overlook yung promotion mo ng superiors mo, God will make a way, eventually, for you to be promoted. Ngayon, baka lang mawala ang ganda ng sinasabi niya, may mga nagtatagumpay naman sa business, kahit na through greed and covetousness. Pero hindi lasting yun. At kung sa biglang tingin, medyo nagtatagal ng ilang taon, Pero eventually, mangyayari sa kanila yung sinabi ng Diyos sa Proverbs 13 verse 22. The wealth of the wicked is being laid up for the righteous. Kita nyo, 50 years ago, yung mga oligarchs, yung mga hawahan. Ngayon, tingnan yung mga descendants nila, nakakawa yung iba, di ba? Kaya, tama yun yung do not do unto others what you do not want others do unto you. Talagang yun, brother. Biblical. Biblical. Totoo yun. Totoo. At nakakaawa rin yung iba afterwards. Nakita mo, di ba napakayaman dati niyan? Tapos, ba't nandyan na lang? Pag nakita mo, siguro nagbabayad. Minsan, iisipin mo, siguro nagbabayad sa kasalanan ng magulang. Which is not fair din naman, dahil ano naman ang naging kasalanan ng mga anak. Pero nakikita mo, yung tinatawag natin na, siguro nga, hindi rin na-prepare yung mga bata. Number 2, baka nga yung mga masamang vibes, bumabalik, tumatama. At marami tayong nakita lately. Marami tayong nakitang saksakan ng mga lakas sa lipunan dati. Hindi nila makakain yung bilyong-bilyon na dinala nila. Di ba? Kaya sa akin, kung gusto mo talagang umasenso, number 1, be selfless, and try to do more for others. Wonderful. Alam niyo, sa panahon ngayon, kaya ito rin ang topic natin. Dahil ang daming mga tao ngayon nagiging conscious na tungkol sa financial management. Ang daming mga kabataan ngayon, mga gusto na rin maging entrepreneur. Pero nabanggit nyo na rin, it's not for everybody. No? So siguro gusto nating alamin sa ating pagpapatuloy ng ating diskusyon, ano nga bang klaseng paghahanda ang dapat gawin ng isang taong gustong maging entrepreneur
Or on the other hand, for simply just managing their finances well? Ano ang mga tips na pwede nating ibigay sa kanila? Sa pagpapatuloy po ng Diyos at Bayan, makalipas lamang po ang ilang paalala. Yan po ang ating pag-uusapan. Huwag po kayong alis. Kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Kahit saan ka lumingon, may isyung nakakaapekto sa iyo. Kaya dapat pag-usapan. Dahil lahat ng issue, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Nagbabalik ang Diyos at Bayan sa ating paksang Susi ng Tagumpay. May mga nag-text at tumawag sa atin. Bigyan daan natin ang komento ni Olympia Matildo ng Marikina City. Naniniwala po ako na ang susi ng tagumpay ay ang pagbabalik ng tithe sa Lord. Dahil sa Kanya naman nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Naway matutunan ito ng mga kabataan at ng mga kababayan nating OFW. Mamaya papapaliwanag ko sa yan, Randel. And John Rogelio ng Taguig City, sana po mas lumawak pa ang programa ng ating pamahalaan para sa mga small, medium entrepreneurs ng ating bansa. At galing naman kay May Ragon ng Pasig, most Filipinos are hardworking, that's good, but working smart is better. Can you suggest some ways of working smart? At Philip Rodriguez, 52 years old na po ako at single, pwede po pa po ba akong makahabol sa pagnenegosyo? Yan. Sinong gusto sumagot? Randel, you wanna answer some of these questions? Sige, ako yung unang-una yung tithing, no? Naniniwala ako doon kasi nga pinapractice natin yan. Tsaka pag nagtatithe kasi parang ina-acknowledge mo kung saan nanggagaling. So, yung heart mo tama. And principle yan. In fact, yung tithing nga, it goes beyond mga hindi nga Kristiyano. Alam nila yun, ano? Ginagawa nila yun. Kasi tama yung principle na ginagawa nila. Tsaka alam mo yung in the end, what makes a person successful. Tama yung sinabi niya, integrity, hardworking, kumbaga behavioral. Kahit financially pinag-uusapan natin, like ako, pag nag-a-advise, ang laging problema niyan, behavioral eh. So the behavior has to be right first. Naalala ko, speaking of tithing, si Mr. Colgate, yung founder ng Colgate, na sa kasaysayan na nabasa ko many years ago, nagtatithe lang siya ng 10%. Naging multi-billionaire. Bago siya maging multi-billionaire, binaligtad niya. Socio-industrial siya ng Diyos eh. Pero ang Diyos dapat ng 90, tayo ang 10 lang. So, industrial partner lang tayo. Ginawa ng Diyos, binaligtad. siya ang may gawa ng bukid, ng ulan, ng araw, ng kalabaw at that time. Farmer ka. Pero 90% ng share mo, 10 lang sa kanya, para lumawak yung kanyang kaharian sa lupa. Binaligtad ni Mr. Colgate, 90 to 10 lang sa kanya. Lalong naging multi-billionaire. Pati mga palmol, kung ano-ano, mga sanga-sanga ng negosyo bago siya namatay. Si Dr. Colgate. So, dapat wag manghinayang ang tao na magbigay ng 10% ng kanilang kinikita. Pabalik. Heart issue kasi yan eh. Oo, balik sa Diyos. Ano? Doon sa tamang pagbigyan. Ibig sabihin, yung mga churches na talagang malinis ang kanilang operations. Alam mo, may mga ibang churches naman, with due respect, kung minsan ginagawang hanap buhay yan, church eh. Kaya hindi nila alam, niloloko nila ang Diyos, niloloko nila ang sarili nila. Kaya ang mahalaga, yung pangalawa, baka lang makalimutan ko, yung pagbibigay mo ng tithes, that is one way of subduing the inherent selfishness of mankind. Kasi may minana tayong selfishness kay Adan at kay Eve. Bahagi ng original sin natin eh. Kaya habang ang bata lumalaki, naging maramot, naging selfish, naging mayabang eh. Kaya sabi ni Jesus, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Kailangan ma-obliterate yun eh. Ngayon, ang isa sa mga manifestation ng moral bankruptcy,
yung akin to, akin yan. Selfish na yung sinasabi mo. Kaya maganda yung selfless leadership, di ba? Yun, ang isa sa panlaban doon, kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, magbigay ka ng para sa iyong kapwa, para sa kabutihan ng gawain ng Panginoon, number one. So, sa akin, yun ang naranasan ko. Subduing. Yeah. Siguro, wala din sa katanungan ko lang din ito, no? Mainam din ba nakasama sa inyong pagbabudget ay bukod sa tithe, ay nandun na rin yung public service or yung corporate social responsibility na may charity, humanitarian. Dapat ho ba kasama yun sa, sa equation ng isang negosyante? Ako, ang pinaka-satisfying business na ginagawa ko, yung coffee plantation business ko. Kasi, eto, talagang direkta natutulungan namin farmers. Si Fer nasa farming din. So, one good example is in Cebu, meron ako isang barrio ro na ang hand-to-mouth, ang subsistence farming. Ngayon, inintroduce ko kasi Brother Eddie, ako yung nag-spearhead ng coffee plantation program in the country together with Nestle. I am the official spokesperson of Nestle for this program, and I started the coffee plantation in the country. So, I helped them invite investors around the country, and now we are trying to be self-sustainable in coffee. And at the same time, feeling ko, diretsong tulong sa farmers. Yung baryo na nagtatanim sa amin, walang kita yan dati, Brother Eddie. Nung nagtanim kami, we were paying monthly payroll of 1.2 million a month at our peak. Imagine what 1.2 million can do in a small baryo. Naging lively yung market, nakakapag-aral yung mga bata. At the same time, yung environment, Brother Eddie, you talk about agrarian reform. Ito yung talaga agrarian reform eh. Dapat hindi lang lupa. Kailangan may social entrepreneurs na katulad namin na willing mag-invest, willing mag-take ng risk para tulungan itong mga farmers na to. And it's happening all over the country. Anong balik sa iyo noon? Ang balik sa akin noon, psychic income. Okay. Psychic income. Although, at the end of the day, Brother Eddie, rin siya, profitable din siya. Profitable. Kasi yung feeling ko, yung corporate social responsibility to be sustainable should be embedded in the business. Hindi pwedeng dole out patronage, etc. Kasi magsasawa, magkakaroon ng fatigue. Pero if the CSR is embedded in the business, it will be lasting. It's a win-win solution. Ang parasitism kasi hindi makakatulong talaga eh. Hindi pwede. For emergency pwede. For emergency. Pero walang kakayahan. Saka Brother Eddie, makita mo talaga na helping people is actually good business. Yeah. Pag nakita yung mga studies sa mga kumpanya na active in CSR, na may tamang way of doing it, no? Siyempre, kailangan sustainable, you cannot give what you do not have, mga ganong prinsipyo, no? Kailangan sustainable. Pero makita mo yung mga results, no? Bottom line, may merong advantage talaga. Because people are happier, people are more loyal, in the public is more loyal to companies that they can associate with. Marami siyang, pag nakita mo pag pinag-aaralan nga namin yung mga CSR na ganyan, makita mo na, rin siya, it's science din siya. It's really good to help. Alam mo, kahit mataas ang tinatawag na economic growth rate ng ekonomiya, pero kung wala namang genuine wealth dispersal program, very, very few lang ang nakikinabang. Paano ito masusolusyonan, Fer? Brother Eddie, alam naman natin ang sistemang pampolitika at pang-ekonomiya ang siyang nagdi-define ng wealth distribution. Sa isang market economy, di siyempre survival of the fittest. At trabaho nga ng gobyerno yan sa systems of politika kung paano ina-apportion ang resources. Sa kapitalismo, talagang natural na kung may kapital ka, yun din yung malaking puhunan, malaki rin yung babalik. Kaya, diyan pumapasok ang pulisiya ng pamahalaan. At kung magaling, magaling yung mga namumuno, simula sa Pangulo hanggang Congressman, Senator,
dapat na-define niya. Bakit after 50 years, pareho pa rin yung parisukat ng alipunan? Ibig sabihin, yung nasa sa bottom 20% or 30%, ang share, kakarampot pa rin. So, in the last 50 years, yan yung lumabas. So, ano yung mga inclusive growth na kailangan mo? Example, bakit sa power? Ako, I've been in the industry in the last 20 years. Nakita mo na systemic, yung kinukolekta sa atin lahat, napupunta yun sa napakakukunting tao. Di ba? Paano mo mabibreak yun? Isang example na nakita kong model, ibalik mo yung 30% nung kinukolekta sa pamamagitan ng resources na galing doon. Ano yun? Gumawa ka ang resource, sa halip na mag-import ka ng coal o mag-import ka ng fossil fuel, kunin mo doon sa trees na pwede. May ganong technology. Yun na sinusubukan namin ngayon gagawin sa Agusan. Pero ito ginagawa ito sa Amerika, ginagawa ito sa Europe, ginagawa sa yung short rotation crops na dati magkakaingin, na dati mag-uuling, pagtanimin mo for 3 to 4 years, pwedeng magpa-college after 4 years. Merong mga ganyang technology. Kung sincero lang, hindi ko sinasabing hindi sincere, but it is also a question kasi of being open to this technology. Kung yung policy makers are open to this at sinerch nila at nakita nila sa ibang advanced countries na ginagawa ito, i-encourage nila. Pero ang problema aabutin ka sa katakot-takot na bureaucracy kasi nga merong harang boys. Kumbaga sandali, hindi ka basta-basta pumasok sa ganyan. Hindi naman sa physical kanina. Kaya lang, yung may mga hurdles. At yan yung challenge sa entrepreneurship. Kailangan mag-introduce ka ng mga ganitong pang-inclusive growth. Nang sa ganon, matulungan nating maangat yung mga nasa baba. Otherwise, the distribution system will remain the same. 50 years from now, admittedly, gumanda naman ang buhay ng mga Pilipino. Noong araw, sa aming bayan, 40 years ago, iisa ang may kotse. Ngayon, sabihin na natin, the quality of life has really risen. But the issue is, bakit ganun pa rin ang pagkakahati-hati, di ba? And it is sad to note na 3 sa bawat 10 Pilipino na pamilya nakaka-experience ng gutom. At this point in time. Grabe. People, 5 members in a family living below poverty line. 6,000 pesos isang buwan. Diyos ko po, paano ba naman yan? Di ba? Kung sa isang ginagastos na dinner ng isang pamilya, gastusin na ng isang buwan. Doon mo nakikita yung discrepancy. So, there ought to be a monumental change. By the way, gusto ko lang i-react doon sa isang nagtanong. Yung 52 years old, sabi ni Philip, pwede pa raw ba siya mag-negosyo? Si Henry Ford became successful only in his 50s. Doon na lang niya tinayo yung kanya. Binasa ko, Brother Eddie, yung kanyang buhay. At marami siyang history of failure. So it's never too late. It's never too late. Sabi nga, it is not the number of times you have fallen. It is the number of times you were able to stand after its fall. Yun yung tenacity ng isang nag-entrepreneur. Long playing ka dapat. Kailangan buwan dibdib mo kahit ilang beses kang bumagsak. Tayo na naman. Naalala ko si Winston Churchill siya guest speaker, I think, in Harvard University, and he delivered the shortest graduation message. Paghawak niya ng microphone, this is my message to you, graduating class. Number 1, if you want success, number 1, don't quit. Number 2, don't quit. Number 3, don't quit. Thank you, congratulations. Yun ang ultimate. Never give up. Totoo yun. Never give up. Never give up. Wow. Okay, bigyan natin muna yung mga ilan sa ating mga callers ngayon. Si Ana Dairit ng Morong, Bataan. Aba, naabot pala tayo sa Bataan, ano? Meron po akong business na ngayong taong magbubukas, pero pinipigilan po ako ng kaibigan kong Chinese dahil sa feng shui. May bad luck daw, kaya hindi magtatagumpay ang business ko. Next year na lang daw ako mag-open. Totoo ba ang feng shui?
From Rona Vargas ng Bicol, kumusta kayo dyan sa Bicolandia? Napapansin ko po na maraming mga Chinoy ang matagumpay sa pagnenegosyo. Ano po bang meron sa kanila? Dahil po ba ito sa paniniwala nila sa Feng Shui? At from Cainta Rizal, Dan Perea, kung ako po ay may business na malago, effective po ba na mag-business pa ako ng panibago para lumago yung pera ko o dadagdagan ko na lamang yung aking puhunan? Nako, 3 questions yan. Alam mo, speaking of Feng Shui, I'm very sorry, no? Kasi wala sa Bible yan eh. Kapag yan ang susundin mo, that is a rebellion to God's principle. Simple lang ang sinabi ng Diyos eh. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added to you. Matthew 6:33. Add ko lang kasi yung well-being part Chinese, tsaka... Sikreto ng mga Chinese. Hindi, ang pag nakita mo sa mga Chinese talaga, hindi yung Feng Shui eh. Okay. Kasi kung totoo yan, lahat ng tao sa Hong Kong mayaman. It's the behavior pa din. Yung kaya sila successful, kasi masipag sila, masinop sila, matyaga sila, matipid sila. Pag nakita mo yung, well, hindi naman lahat, ano? Pag nakita mo yung patterns nila, pag-aaralan mo yung behavior ng isang tao, yun ang nagdadala kung bakit sila naging successful. Nagkataon na naniniwala sila sa Feng Shui. Kaya marami naman sa atin, doon nila doon nila kino-connect. Pero sa totoo lang, that's had nothing to do with the it's in paano nila nag-behavior. Plus, tama nga sabi ni Brother Eddie, kung naniniwala sa Feng Shui, huwag ka na maniwala kay Lord. Kaya para sinabi mo mas effective. Mas effective siya sa akin. Ang Feng Shui, oo nga. Correct. Sige po, ano po, tanong ni Dan, dapat daw ba siyang magpalago na lamang ng same negosyo? Pwede ba siya mag-branch out to another business? Babay, alam mo, narinig yan sa dalawang brown tie pa natin eh. Kala ko nung una, si Noel, nakakonsentrate lang sa multi-billion real estate. Meron na palang farming siya, kung ano, nanganak na. Pwedeng mag-branch Si Pernan, akala ko, energy mogul lang, ano? Ang Eastern Petroleum. Kailangan talagang kaya yung R&D, ang isa sa mga bagay na nagpalago ng negosyo ng napakaraming successful is yung continuous improvement. Yung patuloy na pagsaliksik ng better way of doing things, better products, alisin mo yung mga inefficiencies at yung tinatawag na creative destruction. Kaya dati, ganito yung ginagamit natin, napalitan. Paganda ng paganda. At hindi mo na alam, ano pa ba ang maninegosyo? Ano pa ba ang bagong produkto? Nakita ko dyan, Brother Eddie, na hindi ka pwedeng maging static eh. Kailangan talagang yung tinatawag, ito naman yung natutunan ko as an economist, no? Sa corporate planning. Itong pinasasalamatan ko sa pagsisilbi sa gobyerno, Brother Eddie, no? Corporate planner, kung ano-anong mga exercises, yung mga tinatawag na benchmarking na tinitingnan mo anong nangyayari sa ganitong bansa, anong nangyayari sa ekonomiya. At ang isang sad fact is, nakikita mo na napakayaman pala pa ng Pilipinas. Napakalaki ng budget ng Pilipinas. Kung yan ay ginagastos ng totoo at ng sincero para tulungan ng tao. Ako talagang magugulat ka na lang, nakita mo, napakarami pala. And having served for 17 years, nakita mo ang waste. At walang dahilan kung bakit mayroong 25 to 30% na nasa poverty line. Hindi makatarungan. Na yung hindi rin fair sa mga nangungulekta ng tax sa revenue agencies na, sila mismo, nagsasakripisyo rin yan para mag-raise. Pero, pagdating na doon sa disbursement, magagaling mag-liquidate. Saan napunta? Oo. Magic So, alam mo, maganda itong nangyari sa PDAP na nagkaroon ng discovery, nakita, hindi sana magsawa ang mga kababayan natin. Pero, pagdating naman sa negosyo, ako naniniwala na you really have to reach out and see and find new avenues. Walang limit sa creativity. Kaya kung ikaw ay makakapag-offer ng mas mabuting produkto, every now and then, you really have to search and introduce it. Because there is no limit to creativity and people's want and people's desire to have a better quality of life. Basta ang importante lang, huwag kakalimutan yung panatuntunan. You can grow rich
without mortgaging your soul to hell. Totoo. Yeah, yun. Totoo. yun. Because Jesus said, what does it Totoo profit a yan. man if he gains the whole world Totoo yan. and suffers the loss of his own soul to hell forever? Mark 8:36. Kaya, well, siguro, closing words tayo. Yan ng natin ang ating huling mga pahayag ang mula ating mga bisita, starting with Randall. Ako, talagang, encourage namin talaga. Ako, ang talagang advocacy ako is financial education kasi nga, naniniwala ako na pag ang Pilipino naging financially educated, kasi meron naman paraan para umangat eh. So yun ang focus namin, no, is to be wise, money wise, earn well, spend well, tsaka save well. Yun ang tinuturo namin. And pag consistent lang tayo ng gano'n, naniniwala ako na doon papasok yung inclusive growth, tsaka yung tinatawag mong real prosperity. Okay, thank you, Randall. Good. Ako naman, Noel Gonzalez. naniniwala ako na isang solusyon sa pagunlad ng bayan ay matutong magnegosyo yung mga tao. Kasi sa pagnenegosyo, hindi ka lang nagtatrabaho, but you create job. Pero katulad sabi ni Fer, maigi ring nagtatrabaho muna, gain experience before you go to business. And mag-umpisa sa simple, mag-umpisa doon sa malapit sa puso at alam mo, at willing kang talaga magsakripisyo. That's good. And start early. Start early. Sa akin, Brother Eri, una, magpasalamat ka sa dakilang may kapal, magsika ng guidance kung ano ang plano niya sa'yo, para sa'yo. At given that, mag-visualize ka, sabihin mo kung ano ang gusto mong maging, ipanalangin mo yan at gawin mo. Magtrabaho ka ng husto, magsakripisyo ka, at palagay ko, it will naturally come. Sapagkat yun namang Panginoon ay hindi naman bingiyan para hindi ipagkait sa'yo. Yung gusto mo, nakitang ikaw nagsasakripisyo. I believe in that kind of, sinasabi ko nga, my life is a prayer because, you have to pray for it. And you have to live and do it. Kasi hindi naman po pwedeng puro mga request lang. Kailangan gawin mo. Kung walang trabaho, huwag ka nang magreklamo kasi puro request. Baka magalit din ang Panginoon sa iyo dahil puro request ka lang, wala ka namang ginagawa sa buhay mo. Sabi nila, hindi ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao Totoo ang gawa. yun, kata. So Totoo kailangan yun. po tayong gumawa. And I just want to remind everybody, according to the Bible na rin, it's the Lord God who gave us the ability to create wealth. Okay? Binigyan na po tayo ng abilidad ng ating Panginoong Diyos para tayo magtrabaho, para tayo po ay kumita. Yun nga lamang, dapat ay seryosohin po natin yung binigay sa ating abilidad, yung mga talentong ibinigay sa atin. Una-una siguro dapat madiscover natin, ano nga ba yun? Ano? At pangalawa siguro, kailangan we should inquire of God. Lord, ito ba ang para sa akin? Ano bang klaseng negosyo ang gusto mong pasukin ko? Anong trabaho ang gusto mong pasukin ko? At syempre, yung mga prinsipyong narinig natin sa ating mga panauhin ngayong gabi, nandun na yung hard work, nandun na yung sacrifice, at nandun na yung tinatawag na tithing, giving back to God what is due to God, di ba? Yun po yung, kumbaga, kung business partner mo si God, wag mong kakalimutan ibabalik sa iyong business partner, yung para sa Kanya. Hindi po ba? Kaya mga kababayan, ako po, I'm very confident, kayo po yung mga nanonood, mga gusto mong negosyo, go ahead. Go ahead, mag-consult kayo kay Randy, kay Randall, kung anong negosyo magandang pasukin ninyo. Pero higit sa lahat po, alalahanin po natin, ang Diyos ng ating, ang ating tagapaglikha po, ang nagbigay po ng kakayanan para sa atin to create wealth. So, sana po seryosohin natin yung ating business partnership with our God. Narinig po natin ang mga ginintuang aral mula sa mga exceedingly successful na mga kababayan natin. Kaya mula kay Mr. Fernan Martinez, ang chairman and CEO ng famous Eastern Petroleum Company and other subsidiaries, corporations. Ganun din kay Mr. Noel Gonzalez na sila ho'y nanggaling sa School of the Poor, pero nakita ninyo sa kanilang pagtsatsaga, pagsusumikap, ay sa akin ho'y I consider them as the emerging brown Taipan with a heart for God and country. At ang prinsipyo narinig natin kay Randall ay talagang kailangan ho yung ganong mga patnubay. Sa tingin ko ho, biblical lahat yung kanilang isinyer, wittingly or unwittingly on their part.
Pero gusto ko lang ipaalala sa inyo mula mismo sa Diyos. Ang sabi ng Deuteronomy 8:18, remember your God who gives you the power to produce wealth or to get wealth. Pangalawa, naalala ko yung Psalm 35, verse 27, letter B, let us magnify the Lord who has pleasure or happiness in the prosperity of His people. Naalala ko po yung 3 John 2, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health as your soul prospereth. Meron lang akong warning. Si Jesus Christ nagbigay ng warning, what does it profit a man if he gains the whole world and suffers the loss of his own soul to hell forever? Ibig sabihin, huwag niyong papasukin yung greed. Huwag niyong papasukin yung covetousness. Colossians chapter 3, verse 5, verse 6, covetousness or greed is idolatry. And those who are practicing this will surely invite God's wrath. Maliwanag po yan sa sikat ng araw sa Colossians 3, verse 5, verse 8. Kaya ho, seek you first the kingdom of God and His righteousness. Righteousness. Of course, righteousness includes love for God and love for country and love for fellow men. And all those things shall be added unto you. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa No Host Barred program na ito ng Diyos at Bayan. Ito pong muli si Brother Eddie Villanueva nagsasabing God bless you all and God bless the Philippines. At ako naman po ang inyong lingkod, Kata Inocencio, nagsasabing sa lahat ng bagay dapat talaga uunahin natin ang Diyos at nang bumangon ang ating bayan. God bless you more.